Hello guys, magandang umaga sa inyo, no? So today is July 8, 2025. So guys, dito kasalukuyan at ako ay umattend kami, no, sa graduation ng bunso namin. Ngayon, eto at napakarami ring mga magulang na umattend ngayon. At talagang nakakatuwa talaga ng puso na makikita mo yung mga magulang na sa pagod, no? Sa pagod na ginawa nila lahat. At eto, inaani na nila ngayon, no? Kaya eto nga, masabi natin na katulad ng previous vlog na binigay ko sa inyo, na anumang hirap ng buhay, eh sadyang gagawin mo para lang sa pamilya, no? Especially sa pag-aaral ng mga bata. So guys, dito at meron rin nag-speech kanina. So napansin ko talaga yung pag-speech niya kanina guys, talagang Tagalog na Tagalog. So naantig yung damdamin ko. Kumbaga, summa cum laude siya. Ngayon, itinaguyod siya ng parents niya. Yung tatay niya ay jeepney driver. Okay? So, sa init ng pasada at sa usok ng makina at sa kalagitnaan ng init at ulan, talagang hindi sumusuko yung father niya, no? Ang kadahilanan is para matugunan yung mga pangangailangan nila sa pang-araw-araw, guys. So, ibig sabihin, hindi hadlang ang kahirapan doon sa mga taong nag-iisip ng magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Kaya, habang dinideliver niya yung message talaga, purely Tagalog talaga. So, guys, maantig mo yung sinasabi ng bata, yung mother niya, plain housewife na ginapos ng karamdaman, no? Yung cancer, no? So ayun yung mga bagay na sabi niya na imbis na yung parents niya o nanay niya ang alagaan, mismo yung nanay niya ang nag-aalaga doon sa kanila sa pag-prepared ng kakainin nila sa pang-araw-araw bago pumasok, no? Kumbaga, sa kabila ng karamdaman na nararanasan ng magulang niya ay hindi ito'y alintana. Ibig sabihin, hindi talaga siya hadlang, no? Kumbaga, ayun pa rin yung ginagawa niya sa ngayon. Kumbaga, ipinapakita niya, no? Lumalaban siya. Guys, lumalaban siya sa karamdaman na hindi niya pinapakita sa mga anak niya na siya ay maluba yung karamdaman. So, kaya nga habang nagtatalumpati yung bata, nagde-deliver siya ng speech niya, talaga yung mga audience talaga grabe yung pakikinig sa kanya. Kaya nga sabi niya nga na ang dami raw sakripisyo ng mga magulang niya bago natapos yung kanyang pag-aaral. Kumbaga, bilang isang anak at nangangako sa sarili niya na anumang maabot niya na tagumpay ay tagumpay din ng kanyang mga magulang. So guys, matutuwa ka, no? Bibihira yung ganong mga anak na sadyang naka-implant na kung tawagin, mismo nasa kanila na yung mga bagay na gano'n, no? Kumbaga, yung tinatawag na malasakit na ibinibigay nila sa kanilang mga magulang na puspusa na nagbibigay talaga ng tinatawag na efforts para sila'y buhayin at mabigyan ng magandang edukasyon. So, natutuwa ako guys sa ganung bata, no? Kumbaga, habang nag-i-speech siya kanina, so mapapansin mo guys na umiiyak talaga, umiiyak.
So makikita mo yung mga audience talaga halos tinitignan ko yung mga katabi ko halos maluwa-luwa sa mga sinasabi niya. Na sinabi niya na ito na raw yung unang yugto ng buhay niya na magkaroon siya ng magandang edukasyon, masabak sa anumang hamon ng buhay na kaya niyang harapin. At ang naging salamin niya guys, alam niyo kung sino? Mismo yung nanay at tatay niya. Kumbaga, galing siya sa pamilya na tinatawag na simpleng pamilya, simpleng pamumuhay, na kung saan hindi sila sumusuko o hindi sila tinatawag na talagang umi-stop, no, sa hamon ng buhay. Kaya nga, ito yung magandang ehemplo o magandang halimbawa sa mga ibang kabataan na kilalanin natin, tignan natin mabuti yung effort ng magulang, no? Ano ba yung effort ng magulang para sa mga anak? At saan ba nagmumula yung tinatawag na tuition fee o yung ginagastos pang araw-araw para lang maiahon yung pang araw-araw na tinatahak natin, no? Kasi guys, yung tinatawag na magpaaral ka ng anak ay hindi ito'y biro, no? Hindi simpleng bagay ito. Ito ay pinag-aaralan, binibigyan ng pansin at pinaplano, no? Kaya nga, sabi nga natin kahit makapag-graduate ka ng bata, no? Ito yung tinatawag na trophy na ibinigay sa'yo. Kasi nga, hindi naman lahat ng mga nag-aaral ay nagtatapos. Kumbaga, sa sobrang luho ng buhay, nababarkada, napapariwara, at hindi nabibigyan ng tamang direksyon o yung tinatawag na gabay ng magulang. Kaya nga, doon sa kanina na nag-speech, sabi niya na dalawa lang daw ang kanyang naging salamin, no? Una sa lahat, siyempre, ang Panginoon na nagbibigay sa kanya ng magandang lakas o talento sa pang-araw-araw. So, ang naging tinatawag na mentor niya yung nanay at tatay niya. Kasi nga, sa pangyayari, so dumating yung punto na sadyang mahirap yung buhay nila na talagang makikita mo na hinahanap nila yung pagkain sa pang-araw-araw. Pero yung tatay niya, sabi nga jeepney driver na hindi talaga sumusuko, no? Hindi nakitaan ng kahinaan ng loob, kumbaga laban lang, no? At ayun ang nagbukas sa kanya upang lumakas yung damdamin niya, maging matatag siya. Kaya guys, doon sa may mga anak na talagang sadyang nag-aaral ng mabuti, no? Kumbaga, anumang hirap na trabaho na ginagawa natin, ito ay hindi natin alintana. Kasi nga, puspusan tayo nagtatrabaho para sa kanila at sila naman ang kasagutan ay talagang ibinibigay nila yung best sa pag-aaral nila. Kaya guys, mapapansin mo na hindi lahat ng anak na talagang sadyang lumaki lang sa luho o sa layaw. May mga anak na namulat sa tinatawag na simpleng pamumuhay na niyayapos nila yung hamon ng buhay sa pang-araw-araw. So hindi alintana sa kanya yung tinatawag na baon pinansyal na ibinibigay, basta lang ma-prepared ng magulang niya, no, na may karamdaman na cancer. Basta malamnan lang ang sikmura nila, makaalis ng bahay, hanggang maghapon na yun, hanggang pagbalik. So imagine guys, sa murang edad, namulat siya sa ganung bagay at hindi na siya nag-isip ng mga baon na katulad ng mga classmate niya
pera pa yung foods na binibigay, meron pang pera na dala-dala. So sa kanya, kung ano yung pinakain ng magulang niya sa umaga, hanggang maghapon na yon. Pag uwi niya, doon na lang siya ulit kakain sa kanila. So, sa ganung sitwasyon, ipinahiwatig niya yung kung paano siya lumaban sa buhay. Kaya, eto lang masasabi ko talaga, no? Ang anak ay nagmumula ang kanilang mga tinatawag na respeto o yung tinatawag na maging matatag. Ito ay nagmumula sa bahay, sa mga magulang, no? Kasi sa magulang, doon kasi nakikita ng anak kung paano yung mga parents niya nakikibaka sa buhay. So, na-adapt niya yun. So, ibig sabihin guys, ito yung bagay na namumulat siya at ito yung kinagisnan niya at nagiging salamin at ito yung batayan niya sa buhay, no? Sabi niya nga kanina hindi hadlang ang kahirapan sa edukasyon. Okay? Kumbaga, ibig sabihin niyan, maraming pamamaraan na kung saan pwede tayong lumaban, no? Huwag nating isipin na hindi kaya natin magpaaral. So sabi nga nila, bakit yung iba nakakaya kahit gapang sa hirap, talagang hindi sumusuko? Kasi guys, etong edukasyon na sinasabi ko dati, ito yung edukasyon na pinamana o binigay sa ating mga anak na kahit sino man, no? Tao na hindi niya kayang angkinin o kunin ang talento o yaman o edukasyon na natutunan ng ating mga anak. Eto kahit saan, dala-dala to. Hindi ka pwedeng lokohin ng sinuman, nakapag-aral ka. Ayan yung bagay na magbibigay sa iyo ng lakas ng loob. Magbibigay sa iyo ng magandang edukasyon. Dahil ito yung puhunan mo, yung talento mo, yung edukasyon mo. So, yun lang yung guys. Kaya, sabi nga natin yung mga magulang na umatin ngayon sa graduation, talagang labis na saludo ako talaga. Talagang nakikita ko sa kanila yung galak sa kanilang mga mukha. Mababanaag mo yung kasiglahan at kaligayahan, no? Bagamat alam natin na ang bawat isa ay nahaharap sa mga gastusin, no? Na kung saan talagang kinakailangan bigyan mo ng masusing budget, no? Para sa pamilya. So doon nalalaman mo, natututunan mo na kinakailangan mong maging matatag. Kaya nga doon sa mga nag-aaral, no? O pag-graduate pa lang sa ngayon, ito lang man sabi ko sa inyo, mga anak na nag-aaral sa ngayon, huwag niyong sayangin yung panahon. Habang pinapaaral kayo na magulang nyo, huwag niyong lokohin, bigyan nyo na magandang importansya. No? Bigyan nyo na magandang importansya. Kasi ito hindi na pwedeng ibalik pa yung nakaraan. Dumarating ang panahon, tumatakbo, tumatanda ang mga magulang ninyo, hindi na pwedeng sabihin pa, gusto ko pang mag-aral ng ganitong course. Hindi na yun po pwede. Kaya kinakailangan, hanggat merong pagpapaaral o ginagapang kayo ng mga magulang ninyo, ito ay bigyan nyo ng magandang atensyon. Bigyan nyo ng magandang efforts, ipakita nyo na yung paghihirap ng mga magulang ninyo ay hindi nasasayang sa anumang bagay. Kasi ito, later on, mga anak, no, na nag-aaral, sa inyo rin to, kinabukasan nyo, then someday magkakaroon kayo ng pamilya na kung saan ito yung ibubuhay ninyo, no? Ibubuhay ninyo to. Ito rin yung ipapakita ninyo at ipapamulat ninyo sa mga anak ninyo kung saan ka nang galing at kung ano yung kinalakihan mo.
Kaya nga, napakasarap magpaaral ng isang anak na nakikita mo na kung paano niya yapusin yung mga paghihirap na ipinapakita mo. Kaya nga, lagi nyo lang tandaan, ang panahon ay tumatakbo. Dumarating yung time na nanghihina, no? Kumbaga tumatanda yung mga magulang natin at dumarating sa punto na nawawala na sila ng trabaho dahil nga sa kanilang edad. Kaya hanggat bata pa sila at kaya nila kayong pag-aralin, kaya nilang sustentuhan yung panggastos ninyo sa pang-araw-araw, ayan ang wag na wag ninyong sayangin. Pasalamatan ninyo yung mga bagay na ibinibigay sa inyo, maliit man o malaki, ito ay binigay ng magulang ninyo at tignan nyo kung paano nila kinita o kung paano nila ito kinuha yung panggastos sa inyo, no? So sabi nga natin kinakailangan marunong lang talaga tayo magpahalaga sa ating mga magulang. Kasi nga may mga instances talaga na darating yung panahon na kayo ay magiging magulang din, no? Na ayan ay yung bagay na maguguni-gunita nyo. Maaalala nyo yung panahon na ikaw ay nag-aaral, panahon na yung magulang mo ay talagang gumagapang sa kahirapan, inuuna na matugunan yung pag-aaral mo kaysa malamnan ang kanilang mga sikmura. Ganun lang yung kasimple. Kaya lagi nyo lang tandaan, talaga ang pag-aaral ay isang magandang bagay na dapat nating isaalang-alang, no? Na ito ay pagyamanin natin kasi sa atin to. Tayo magdadala nito habang buhay. At ito yung mismo magiging passes natin sa magandang buhay. Okay? So anyway, sana itong simpleng mensahe na ibinibigay ko sa inyo, especially sa mga anak na kasalukuyan na nag-aaral at kasalukuyang mag-aaral pa lang, no? Sa kolehiyo. Ito yung tinatawag na isang yugto ng buhay ninyo na dapat nyong pagsikapan, pagpahalagahan. Okay? Kasi nga, sabi nga natin na dito sa pag-aaral ninyo, dito yung tinatawag na edukasyon ang tinatahak ninyo. Kaya bigyan nyo ng magandang saysay ito, no? So anyway guys, maraming salamat muli sa inyong lahat. At shout out ako dyan sa kumpare ko, no? On board, paring Binjola, pre. At eto, yung bunso ko, graduate na rin sa wakas. Sa hirap ng buhay na sinasabi ko, talagang nakikibaka. Ganun ka rin yan, pre. Alam ko, ganun din ang ginagawa mo. Pati sa mga marino natin na nagpatapos na ng pag-aaral ng kanilang mga anak. Saludo ako sa inyo. Sa iyo, pre. At sana maging smooth lagi ang operation mo dyan. Kasama yung mga kasamahan mo dyan. Ligtas kayo sa biyahe. At sana, pre, ganun pa rin. At andun ka pa rin sa mababa, no? Kumbaga, kahit nasa taas ka, binababa mo yung sarili mo. Bibihira yan, pre. Bibihirang tao na nakilala kong ganyan. Kaya, eto pre, dalangin ko na maging maayos din ang pamilya mo. Mabigyan ka ng magandang blessing ulit, no? Na galing sa Panginoon. Sana dire-diretso. And then, dun sa mga kasama natin, no? Kaibigan natin on board, na sana'y maging maayos at ligtas kayo. No? Ligtas kayo sa anumang mga sakuna at maging safe operation. Sa mga naka-on vacation nating crew, sana maging maayos yung medical ninyo prior kayo sumampa at walang anumang mga problema, no? At smooth yung tinatawag na line up ninyo. Okay? So, dyan, kamusta ako sa mga kaibigan ko, no? Dyan sa Pasay, kung saan ako nagmula. Maraming salamat sa inyo.
At ingat lagi dyan. At dyan sa kababayan ko, no? Na since birth, nagsama-sama kami sa Pasay. Kamusta kayo dyan? At dito sa Rosewood, kung saan ako kasalukuyan naninirahan. So, kamusta lahat? At kay Chief Engineer Bete, Chief, maraming salamat sa iyo. At todo pasasalamat ko sa iyo sa Panginoon, una, pangalawa sa iyo. Dahil katulad nga ng nagbibigay ako ng short vlog, kung hindi dahil sa iyo, wala ako sa Dalisay. At ito ay lagi kong pinangahawakan, yung pasasalamat, na kailanman hindi ako magsasawa na magpasalamat sa iyo. So, ito, Chief, yung achievement na natatanggap ko sa ngayon, na biyaya ng Panginoon. Kumbaga, parte ka ng successful na kasalukuyang tinatamasa ko. Kaya maraming salamat, Chief, at dalangin ko na naway palakasin, patibayin ang pamilya mo, yung health mo, continuous maging maayos, at bigyan ka pa ng mahabang buhay ng Panginoon. Alam ko, Chief, marami kang bang matutulungan at marami pang umaasa sa iyo. So saludo ako sa iyo at nagpapasalamat ako ng marami sa iyo, Chief. Walang sawa to. At ingat ka lagi dyan, Chief. Alam ko, marami ka natulungan, isa na ako ron, kaya hindi ko to makakalimutan. Okay? Maraming salamat sa inyo, guys, and see you on my next vlog. Bye.